May nakasunod ba sa rules ng Biblia? Bible rules nobody follows. Maraming rules ang Biblia pero hindi nasusunod. Mas gusto nila na gumawa ng kanilang rules at yun ang ginawang standard. Pag-uusapan natin Bible rules nobody follows. Philippians chapter 3 verse 16. Why you should know about them, nevertheless, whereto we have already attained. Let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. So, susundan na lang natin kung ano yung rules ng Bible. Mayroon ng pattern na dapat nating sundin, pero karamihan ay hindi nasusunod. Mas gustuhin nilang gumawa ng kanilang rules at ito ang kanilang batayan para i-check yung ibang tao. So, may mga ganun po. Kaya ano ba ang dapat nating sundin kung anong rules ng Biblia? Napakahalaga. Following rules. Rules found in nature. So the glove compartments, constitutions. Rules are made to be broken. And kay MacArthur, speaking of constitutional rules, man inconsistency or inconsistently religious, irreverent, patriotic, rebellious, rules for thee, not for me. So, ganun po yung reasoning. Ang batas sa kanila lang, ang rules sa kanila lang, hindi sa akin. May exemption. Dapat wala. Kung may rules, lahat ay subject doon sa rules. Hindi ibig sabihin na sila lang ang may rules at ako naman ay hindi. So, hindi po ganon. Learning to rightly divide requires subjection to the Word of God. So, yun po ang kailangan natin dito. Learning to rightly divide requires subjection. Subject saan? Subject sa salita ng Panginoon. Walang exemption doon. Yun po ang gamit ng right division. Ituturo sa atin na lahat tayo ay subject sa Word of God, His rules. Failing to rightly divide will result in God's rules being ignored. Paano pala ma-ignored ang Word of God? Yung mga instruction ng Panginoon, paano ma-ignored? Actually, ma-ignored lang, failing to rightly divide. Failing to rightly divide the word of truth will result in God's rules, God's words, God's instructions being ignored. Paano na hindi ma-ignore ang Word of God? We must rightly divide the Word of truth. Law, rules not followed. Sacrifices. Ang sacrifices ba, ito ay rules ng Panginoon? Yes. Ito ba ay dapat din nating sundin? Hindi. O di not followed, rules naman ng Panginoon. Kaya nga kailangan ang rightly dividing the word of truth. Kaninong instruction? Para kanino yung words? The sacrifices not just for sin, for meat, peace, devotion,
according to Leviticus chapter 1 verse 3. Rules ba ito ng Bible? Yes. Nasunod mo ba? Hindi. Kaya nga napakahalaga ang right division. Jesus replaces all the offerings, not a rule stated in the Bible. So yun po ay napalitan na mga offerings na yan. How about the priest? Ito ba ay mayroong rules din? Yes, ang priest kasi noon ay hindi sila kalbo, no bald, shave, tattoo. Yan, wala yan. Must have good posture and vitamins. Ganun po yung requirements sa kanila ayon sa Leviticus 21:5 and verse 20. Yun po yung rules. Nasusunod ba? Hindi. Dahil nga, very obvious naman na ito ay naka-address sa mga high priest ng Israel. Pero nasusulat sa Bible, ito ay rules. Nobody follow. Ayan, may reason. Ang gamit ng right division, doon po natin ma-appreciate, makita kung kanino intended o kanino, para kanino ang instruction. The priesthood of all believers is not a rule stated in the Bible. So the tithes only for a certain people. So 3 times 10% plus 1/3 only food to the priest according to Leviticus 27:30 to 33. So yun po yung rules sa tithes. So 3 times 10% plus 1/3 only for food to the priest, the Levites. So dapat yun ang susundin kung talagang gustong gawin yung instruction na yun. Pero mahirap sundin dahil unang-una itong mga Israelites hindi nila na-maintain. Jesus now receives our tithes, not a rule stated in the Bible. Jesus rules not followed. So kanina na law rules not followed. Yes, dito naman Jesus rules not followed. Ano yun? Dito sa Matthew chapter 8 verse 4, offer the gift that Moses commanded. So mag-offer ng gift ayon sa command, ayon sa batas ni Moses. May gumawa ba dyan? Hindi. So not followed yung sinabi ng ating Panginoon. In Matthew 23 verse 1, not lived and done. And tapos in chapter 23 verse 23. So ganun po yung rules, Jesus rules not followed. Sinasabi niya. Go not into the way of the Gentiles in Matthew 10:5. Diba? Sinasabi niya, go not into the way of the Gentiles. Ito ba ay rules, Jesus rules? Nasunod ba? Ayan. Then money rules in Matthew 10:9 to 15. And then Matthew 19:21 to 23. And then Luke 22:36, John 2:15. Yan po makikita nyo kung pag-usapan ang money rules na mention kung papaano ginamit. And then tell no man that he was Jesus the Christ in Matthew 16:20. So isa din ito sa rules ng ating Panginoon. Cut them off in Matthew 18:8. And then 2 or 3 in 18:20. So ang dami ng mga rules ng ating Panginoon not followed. And not followed. Pero may mga gusto na sabihin na ay sinusunod nila ang rules ng sinabi ng Panginoon. Pero maraming hindi talaga.
the Great Commission in Mark 16:18, and then John 20:23, another Jesus rules not followed. Pentecostal rules. So mayroong tinatawag na Pentecostal rules not followed. Sold all their possessions in Acts 2:45. Binta mga ari-arian, at kung magnanais na sundin ang Panginoon, and then ipamigay sa mga mahihirap. Ayun po yung Pentecostal rules. Diba? Pero nga may mga nag-claim na Pentecostal, hindi naman nagagawa yung sinasabi din ng Bible. Slaying in the Spirit in Acts 4:5-9. Tongues, the prophecy is better. So is 5 words interpreter for sign in order must agree with Paul. 1 Corinthians 14:5 and then verses 9-10. Verse 19, verse 22, verse 27 to 28, and verse 37. So, regarding the tongues. Yung tongues ay, ito po ay dialect, hindi po ito babbling, na ayon sa mga napapakinggan natin minsan. So, yun po ay dialect, na kailangang mayroon ding mag-interpret sa dialect kung ito ay hindi naman maunawaan sa iba. So, binago pa. Okay, Pentecostal rules not followed. Grace rules not followed. So, mayroon ding grace rules not followed. Grace does not mean breaking the rules. It provides salvation for those that have. So yun po yung grace rules not followed, dahil nga sa dami ng kung ano-ano lang ang gustong gawin, hindi na napag-aralan, nalaman kung ano ba ang rules, ano ba yung grace rules, ano ba yung law rules, ano ba yung Jesus rules and Pentecostal rules. Glorying in the cross and your crucifixions in Galatians chapter 6:14. So, a new creature is what avails in Galatians 6:15. Press toward the mark in Philippians 3:14-15. Ito naman ay under the grace rules. Ito ba'y nasunod? Hindi. Bakit hindi nasunod? Hindi nasunod dahil gusto nila yung instruction na hindi naka-address sa kanila, doon sila nagpipick up. Be followers of Paul and those that do in Philippians 3:16-17. Sinasabi dito sa grace rules, be followers of Paul. Pero wala. Hindi nakita na ito yung instruction. Pag sinasabing followers of Paul, hindi ibig sabihin you are worshiping Paul. Siya ay nagpapakita lang na ehemplo or model under the dispensation of grace. Siya yung pattern. Ano ba ang susundin natin sa kanya? Kung si Pablo ang apostol ng mga Hintil, dapat nating sundin ang kanyang mga sinasabi. Kasi ang kanyang sinasabi, yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung ang gospel na ipinangaral niya ay grace, ayun din ang ipapangaral natin. Kung ipinapangaral niya ang finished work of Christ, ipapangaral din natin. Yun yung sinasabing pagsunod sa sinabi ni Pablo. Kung anong natanggap niya, yun din ang ipapangaral natin. Okay? Yun yung susundan natin. Kung ano yung sinasabi niya. Ang grace ibinigay sa kanya at ipangaral. Ang death, burial, and resurrection as good news, kanyang ipinapangaral. Lahat ng mga believers tinatawag body of Christ.
si Apostle Paul ang nag-mention ng church, the body of Christ. So may instruction para sa atin, para sa panahon ngayon ay hindi nasusunod din. Grace rules not followed. Kaya kung bakit napakahalaga na pag-aaralan natin, rightly dividing the word of truth, para makita naman natin kung saan ba yung dapat nating susundan at dapat nating gawin, at sa ministry natin ano yung ating mga basihan. Hindi yung kahit saan-saan na lang sa Bible. Kaya Bible rules nobody follows. Bible rules nobody follows. Na hindi niya alam kung saan siya. But ang good news, through rightly dividing the word of truth, makikita mo agad kung saan kang programa at anong instruction na dapat mong sundin. Okay, so hanggang dito na lang ang ating pag-aaral. Maraming salamat.